Mga life-threatening cases muna ang kayang i-accommodate ng emergency room ng Philippine General Hospital matapos ang sunog kahapon. At live mula sa Maynila, may unang balita, si Jomer Apresto. Jomer, anong latest? Ivan, nandito ako ngayon sa labas ng Philippine General Hospital. Sabi ng pamunuan nito, limitado ngayon ang operasyon ng kanilang emergency room dahil pa rin sa nangyaring sunog kahapon. Sa panayam ng GMA Integrated News ngayong umaga kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, limitado raw ang operasyon ng ER dahil sa dami ng mga pasyente na naipon mula kahapon. Dahil nga rito, tanging mga life-threatening cases muna ang kanilang kayang i-accommodate. Posibleng maibalik daw sa normal ang operasyon ng ER mamayang tanghali. Ayon pa kay Del Rosario, nakabalik na rin sa kanilang room assignment ang nasa 173 pasyente mula sa Ward 1 to 4. Sila yung mga pinaka-apektado ng sunog kahapon na nagsimula dakong alas 3 ng hapon. Nagumpisa raw ito sa audiovisual room ng Department of Medicine. Nakontay naman ang sunog pero pumasok ang usok sa mga nabanggit na ward kaya kinailangang ilipat ang mga pasyente. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tumagal ng 1.5 oras bago tuluyang naapula dakong alas 4:30 ng hapon kahapon. Sabi ng BFP, umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Samantala, Ivan, nakatakda namang maglabas ng update mamaya ang PGH kaugnay pa rin sa nangyaring sunog. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.